Let us welcome the Holy Spirit in the midst of us. Hallelujah, we welcome you, Lord Jesus. Touch our hearts, touch our lives today, oh God. Woo! Hallelujah! Amen, amen. Praise the Lord. A blessed Sunday morning to all. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. And now we are in our second Sunday of this month of our online worship healing service as we continue to declare that we are emboldened and we are prepared for eternity. Sa buwang ito, patuloy po tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na tayo po ay tunay na pinapalakas, pinapatapang at pinapatatag ng ating Diyos na dakila't buhay. And this day is indeed the day that the Lord has made upang minsan pa tayo po ay mapaalalahanan na ang lahat ng bagay na ninanais ng ating puso, lahat ng bagay na gusto nating gawin ay magagawa po natin sa lakas na kaloob ng ating Panginoon. That we are being strengthened, we are being emboldened, and that nothing is impossible with our God. At sisimulan po natin i-deklara sa umagang ito as we sing to the Lord, singing that we can do all things through Christ who strengthens us, and that nothing is impossible with our God. Hallelujah! Patuloy po natin palakang ating mga kamay sa Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay. Let us sing praises to Him. Let us sing. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Sabay-sabay po. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken, and I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. And I know, Lord, and I know that you can do anything. Once again, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Sabay-sabay po. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is once again. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause
strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken, And I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in your belief. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, yes, Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe sa atin lamang mga tinig. in you. I believe, yes, Lord. I believe in you. I believe, with all our faith in the Lord. I believe, woo! I believe in you. I believe, yes, I believe. I believe, woo! I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is, let us sing. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken, And I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing for the last time. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible to you. Oh, Jesus. Malakas na balakbak po sa ating dakilang Diyos. Woo! Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Joshua 1:9 says, "Be strong and courageous. Do not be afraid nor be discouraged, for I am the Lord your God who will be with you wherever you go." Napakasarap pong alalahanin ng pangako ng Panginoon, no? At sa umaga pong ito, minsan niya po tayo nire-remind na kaya po tayo nakakatayo, na kaya po tayo nagiging malakas, ay dahil hindi po sa sarili nating kakayanan, kundi dahil siya po ay kasama natin. We are being emboldened, we are being strengthened by the presence of our God. Kaya naman po, as we sing to the Lord this morning, alalahanin po natin yung kanya pong omnipotence, that He is the ever-present God, the God who is present in times of need. Na tayo po hindi nag-iisa, anumang battle ang kinakaharap po natin ngayon. Kasama po natin ang ating Panginoon, and as we worship Him, let us battle and worship. Patiyaan po natin ang Diyos po makipaglaban sa atin. Let us be reminded that we are not alone. Simulan po nating ibukas ang ating pong mga labi at sambahin ang ating Diyos. Hallelujah.
Jesus, You are you are with worthy to be praised. You are Hallelujah. ever present, Lord. Hallelujah. Let us sing. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. when I'm standing in the fire, I will not be overcome. Once again. when I walk through deep waters, I know that you will be with me. Let us declare this in our lives. when I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, Let us declare. I will not fear. Through the valley Of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. you will go. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Let this song be our declaration that we are not alone, that in every battle, kasama po natin ang ating Panginoon. In the midst of Deep sorrow, I see the light is breaking through. this dark of night, This dark of night will not overtake me. I am pressing into you. once again In the midst of deep sorrow, I see your light. I see your light is breaking through. This dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight. Lord, you fight my every battle. I will not fear. Lord, you fight. Lord, you fight my every battle.
Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy nga po natin bigyan ng pinakamataas nating papuri, pagsamba, pagluwalhati, na dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Hallelujah. At minsan pa, O Diyos, patuloy ka namin pinupuri, pinasalamatan sa umagang ito at tunay nga na pakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At isang pribileyo, Diyos, na kung saan patuloy na namin masamba sa Espiritu at katotohanan sa mga oras na ito at patuloy mong ipamana sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapuspusan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin upang sa gayon patuloy na maranasan namin ang paghipo mo, ang pagkilos mo sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Ama, salamat. Patuloy nga pagkasiyasati mo, Panginoon, ang aming puso sa mga oras na ito sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na siya pong nakakakita o nakakabatid, Panginoon, sa lahat ng uri ng aming kasalanan. Nakikita mo sa puso, sa isip ng bawat isa po sa amin. Kaya minsan pa, O Diyos, inaangkin po namin ang patuloy ng pagpatawad mo, ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga buhay upang sa gayon malaya ka naming maranasan at malaya mong ipamalas, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa amin sa mga oras na ito. At dalangin ko po na sa bawat anak mo na tumayo sa mga oras na ito, simula po sa aming pag-worship, Panginoon, patuloy na ipagkaloob mo sa amin ang kapangyarihan mo, ang kapuspusan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin, upang sa gayon, malaya mong iparana sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na tapat na kailanman hindi mo kami pababayaan, hindi mo iiwanan, Panginoon, at sa pamagitan pa lamang ng aming pagsamba, Panginoon, naniniwala po kami at nanampalataya na kumilos ka na sa aming mga buhay, higit sa lahat, Father God, sa buong bayang ito, Panginoon, sa bawat tahanan ng iyong mga anak, in Jesus' name, and we declare Jesus is Lord all over our lives, all over this country, Panginoon, all over our family, O God, in Jesus' name. And we declared also, Panginoon, Jesus is Lord sa buong mundong ito, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Ama, salamat. Salamat, Panginoon, sa isang pribileyo na kung saan sa lingkod mo na gagamitin sa buhay ni Brother Richard Jonas, Panginoon. We pray, O God, hallelujah, the fully anointing of your presence, of your power, Lord, sa buhay niya, mula ulo hanggang talampakan. Hayaan mo, Lord, na ang kapangyarihan mo lamang, Panginoon, ang banal mo Espiritu, na siyang luluhog sa kanyang puso, sa kanyang isip, at iparanas mo sa kanya, Panginoon, ang fully anointing mo, in Jesus' name. Hayaan mo, Lord, na magamit mo ang buhay niya, exceedingly anointedly, Lord, in Jesus' name, sa mga oras na ito, at itago mo siya sa likod ng iyong cross. Hayaan mo na hindi siya makita kundi ang kapangyarihan mo, Panginoon, na sa bawat lumabas sa kanyang labi, Panginoon. Samahan mo yung salita. Hayaan mo, Lord, na tubi mo ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ang fresh revelation, Panginoon, in Jesus' name, ang ipagkaloob mo sa buhay ng iyong anak na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At dalangin ko po sa buhay ng bawat isa po sa amin, nasa pamagitan ng pakikinig, Panginoon, na iyong salita sa mga oras na ito. Dalangin ko po na magkaroon po kami ng focus, Panginoon, sa inyong harapan. Pagkaloob mo sa amin ang focus in mind, Panginoon, our hearts, Lord. Patuloy mong buksan, Panginoon, at hayaan mo ng makapangyarihan mong salita ay tunay nga makapagpagaling, makapagpalaya, Panginoon, sa anuman aspeto na naranasan ng buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya Ama, salamat ang paghahanda mo, Panginoon, sa bawat tahanan ng iyong mga anak. Hayaan mo, Lord, na mamutahan sa aming puso ang kagalakan sa araw na ito, Panginoon, upang sa gayon at kami ay magkaisa, Panginoon, at makita po namin ang dakilang bagay na gagawin mo sa buhay ng bawat isa, lalong higit sa lahat, Lord, sa tahanan ng bawat isa ng iyong mga anak. Covered us with your precious blood, Panginoon, in Jesus' name, upang sa gayon malaya kang makilos, malaya kang gumalaw, at malaya mong iparanas, Panginoon, and we speak salvation, deliverance, restoration, and revival, Panginoon,
sa bawat tahanan ng iyong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya masalamat, awakan mo ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. Higit sa lahat, Panginoon. Hallelujah, na kung saan, hallelujah, sa pamagitan, Panginoon, ng service na ito, bagamat virtual lang ito, Panginoon, ayaan mo, Lord, na ang kapangyarihan mo ay kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, at wala man anuman tangka, Panginoon. Hallelujah, lalong higit sa lahat, Lord. Hallelujah, ang technical team, Panginoon, ang lahat na gagamitin mo, O Diyos, ay tunay nga, wala na pong magagawa anuman pandaray ng kaaway sapagkat gawain mo ito at hindi mo hayaan, Panginoon, na magkaroon po ng problema, Panginoon, in Jesus' name. Kaya dalangin ko po sa mga oras na ito, hallelujah, iparanas mo sa amin ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa po sa amin, at hayaan mo, Lord, na tawi sa aming puso, Panginoon, ang kagalakan na makinig ng iyong salita upang sa gayon ang lahat ng bagay na aming naranasan ay magbibigay ng tagumpay at magbigay ng kalayaan, Panginoon, in Jesus' name sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name, maging sa lahat at umayo, Panginoon, sa tithes and offering, sa closing, Panginoon, we declared revival and restoration, Panginoon, open heaven, breakthroughs over breakthroughs, Panginoon, in Jesus' name. Kaya masalamat, salamat ng marami. Silyaduhan mo ito ng kabuuan ng gawain mo ito. Hayaan mo, Lord, ang lahat ng bagay ay tunay nga maging matagumpay ang iyong gawain, Father God, in Jesus' name. Kaya masalamat, salamat ng marami. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo na sa gayon pa lamang at magbigay ito ng tagumpay sapagkat ito'y gawain mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya masalamat ang buhay ng bawat isa po sa amin. Hallelujah. Ang paghahanda mo, Panginoon, ang kapararaanan mo, lalong higit sa lahat, Lord, ang buhay ng mga anak mo hindi pa tumanggap sa inyo. Lord, dalangin ko po, gumawa ka ng kapararaanan para sa kanila, para sa kaligtasan nila, Panginoon. At hayaan mo, Lord, ang gawain mo ito ay maging pagpapala ito sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng iyong mga nilikha, Panginoon, in Jesus' name. And we believe, Lord, hallelujah, na walang imposible sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya salamat ng marami. At ito po ang aming dalangin at binabalik ko na po ito sa pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila sa natatanging pangalan lamang ng iyong anak na si Kristo Hesus. Amen at amen. Patingin nga. A blessed Sunday morning po mga kapatid ko sa Panginoon. Welcome po kayo sa ating Sunday Worship Service. Po, napakaganda po ng tema ng JIL ngayong pong month of September. Sabihin nga po natin, I am emboldened. Yan. I am prepared for eternity. Yan. Ako nga po pala si Brother Richard na mag-share po sa inyo, magbabahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon. Kung nasaan man po kayo ngayon, sa kanya-kanyang mga bahay, ano man po ang ginagamit ninyo, no po, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. No po? So ngayon po mga kapatid, yung tema na ating pag-aaralan ay kinuha ko rin po doon sa tema po natin ngayon. No po? So I am emboldened, I am prepared for eternity. Kaya ang title po natin sa araw na ito, sa Sunday na ito, Be bold. Sabihin nga po natin, be bold. Do not worry. Yan. Be bold. Do not worry. Praise God. Po. Sa ating introduction, ano po ba ang ibig sabihin ng emboldened? Po? Kapag po pala sinabi nating emboldened, it is the courage or confidence to do something or to behave in a certain way. Po, magkaroon tayo ng kakaibang tapang. No po? Sa boldness naman po, ang ibig sabihin daw po ng boldness, it is willingness to take the risk and act innovatively. Confidence or courage. Ganun din po, halos parehas lang po. Ang boldness daw po, gawin mo yung mga bagay beyond your capability. Gawin mo yung isang bagay na hindi mo kadalasang ginagawa. Gagawin mo yung isang bagay dahil alam mo na kakayanin mo. So yan po yung ibig sabihin ng boldness. Yan, kapag po sinabi nating emboldened or boldness, hindi po yan basta-basta tatalon ka lang o hindi yan basta-basta susuong ka sa isang digmaan o makikipagsuntukan ka na lang bigla-bigla dahil gusto mong malaman na matapang ka, gusto mong malaman ng ibang tao na matapang ka. Hindi po yun yung boldness, hindi po yan yung emboldened. Po, kapag sinabi po nating emboldened, po, ang pinag-uusapan po natin dito is a biblical spiritual boldness. Po, kung maalala po natin ang mga Israelita, bago sila pumunta sa isang digmaan, ang ginagawa po nila ay sumasangguni po muna sila sa ating Panginoon.
Po, ano man po yung kanilang gagawin, magdidesisyon ay ang ating Panginoon. So kung ano man po yung sasabihin ng ating Panginoon, yun ang kanilang gagawin. Ganun po yung emboldened. Po, ang emboldened, nagkakaroon ka ng kakaibang tapang, nagkakaroon ka ng kakaibang courage dahil alam mo, meron kang dakilang Diyos na nakabackup sa iyo. Po, yung emboldened na yun, yung courage na yun, nagbibigay sa iyo ng kakaibang tapang dahil alam mo, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Ito po, ngayon dako naman po tayo sa ibig sabihin po ng worries, mga kapatid. Ano po ba ang ibig sabihin ng worries? Sabi po dito, to feel uneasy or concerned about something. To struggle. Okay? So, kapag worries ka, ibig sabihin hindi ka mapakali, nangangamba ka, hindi ka komportable. Yan po daw ang ibig sabihin ng worries. Ito po, at sa Old English, ang ibig sabihin po ng worries is to strangle. Para ka raw sinasakal. Di ba? Ganyan naman po kapag tayo nag-aalala, kapag tayo nagwo-worry, mga kapatid, di ba? Parang unti-unti, hindi ka na makahinga, sinasakal ka na doon sa mga alalahanin mo sa buhay. Tatlong bagay lang, meron daw pong tatlong bagay kung bakit po tayo nag-aalala. So, tinignan ko po kanina sa internet kung ano po ba yung top 3 na kadalasan na wino-worry ng isang tao, kahit po tayo mga Kristiyano. Number 1 daw po is yung finances daw po natin. Okay? So nag-aalala daw po tayo sa mga babayaran natin, nag-aalala daw po tayo sa mga bagay patungkol sa finances, kung kulang dahil kulang yung ating mga bayarin, hindi natin mababayaran yung bills sa ating bahay, no po, kung ano-ano po mga bayarin na yan, nag-aalala po tayo. Pangalawa, nag-aalala daw po ang isang tao dahil sa kanyang health. No po, automatic, no po, madalas po tayong mga tao, no po, nag-aalala tayo, lalong-lalo na sa ating kalusugan. May kasabihan nga po tayo na health is wealth. Kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, ngayon kapag nawalan ka lang ng pang-amoy, nawalan ka lang ng panlasa, ano po, nagwo-worry ka na kasi ang iniisip mo, baka may COVID ka na. Iniisip mo yung health mo. Okay? Sa ating pangatlo, ano raw po yung isa pa sa mga wino-worry natin mga tao, yung relationship natin, yung mga mahal natin sa buhay. Nag-aalala tayo doon sa mga mahal natin sa buhay kung may mga nangyayaring masama sa kanila or may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa kanila. So, nag-worry daw tayo sa ating mga relationship. Okay? So, yan po yung tatlo. Ngayon, ito po ang isang malupit na katotohanan na sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid. Ano po? Lahat tayo, even mga Christians, mga kapatid, sabi dito, makakaranas tayo na mag-alala. Matanda ka man, o bata, babae, lalaki, anuman ang sabi dito, anuman ang estado mo sa buhay, makakaranas kang mag-alala. Makakaranas kang mag-worry. Po, nagwo-worry ka kasi baka walang mag-like sa post mo, di ba? Minsan nagwo-worry tayo, bakit isa lang ang nag-like? Tapos kung tiningnan mo kung sino na nag-like, nanay mo pa. O, di ba? Kaya nagwo-worry tayo, no, minsan kapag may nag-message sa atin, tapos sasabihin sa atin, or may kumakatok sa ating bahay, nagwo-worry tayo dahil baka yun ay maniningil, may bugbay sa harapan ng ating pinto, at baka may maniningil, nag-aalala po tayo. No po? So, ang ibig ko lang sabihin, lahat po tayo may capacity na mag-alala. Lahat po tayo ay may capacity na mag-worry. No po? Kaya ano ang encouragement sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Yan. Dako po tayo sa ating spiritual verse, mga kapatid. Sabi po, sa Matthew 6:25 hanggang 27, basahin ko po. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Sabi po dito, number 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? 27. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. I hope na patuloy po nating i-internalize yung verse na ito dahil ito po ay isang encouragement na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na yes, makakaranas tayo ng worry, pero itong verse na ito magbibigay sa atin ng encouragement not to worry sa mga bagay na ating pinag-aalalahan. Po? So, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kung ako yung iyong Panginoon, if I am your master, sabi po dito sa verse na ito, then you should not worry. Kung ako ang iyong Panginoon, dapat hindi ka nag-aalala. Po? Ang tanong, bakit? Po? Kasi ang worry is all about control. Ulitin ko pa mga kapatid, kasi ang worry is all about control. Hindi tayo nangangamba kapag may mga bagay tayo na kaya natin kontrolin. Tama po ba? Po? Kapag medyo malaki ang sweldo mo at kontrolado mo yung mga bayarin mo sa bahay, syempre,
hindi ka nangangamba kasi kaya mong bayaran. Kapag kontrolado mo ang asawa mo, no po, kapag sinabi mo, umuwi ka na ngayon, gantong oras, uuwi ka, no? At sumusunod ang iyong asawa, kontrolado mo ang iyong asawa, hindi ka nangangamba. No po? Kapag kontrolado mo ang anak mo, huwag kang magbo-boyfriend, huwag kang magbo-girlfriend. No po? Pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral. Kapag kontrolado mo ang anak mo, hindi ka nangangamba. No po? Kapag kontrolado mo ang grades mo, no po? Kapag pumapasa ka at talagang yung halimbawa magkakaroon ng exam at nakapag-review ka, hindi ka takot magkaroon ng mag-exam dahil alam mo na nakapag-review ka. Kontrolado mo yung outcome ng grades mo. So, hindi ka nangangamba. No po? Kapag, sabi po dito mga kapatid, kapag kontrolado mo ang mga bagay-bagay, hindi tayo basta-basta nangangamba. Tama po ba mga kapatid? But when you start losing control, tingin po kayo sa akin mga kapatid, but when you start losing control doon sa mga bagay na nakokontrol mo, doon tayo nagsisimula mag-alala. Amen? Katulad po niya, halimbawa, dati nababayaran mo yung bills mo sa bahay, pero habang tumatagal, lumalaki po yung expenses, lumalaki yung bills. Ano po? Hanggang sa yung malaking sweldo mo na dati ay napupunan yung bayarin, ngayon, nagkukulang na siya. Kaya ngayon, nagangamba ka na baka hindi ka makabayad at maputulang ka ng mga kuryente, maputulang ka ng tubig. So, you start worrying dahil hindi mo na kayang kontrolin. Tama? Yung dating asawa mo na kapag sinabi mo, uuwi na. Ngayon, 3 araw na, hindi pa umuwi. Nangangamba ka, baka kung ano na nangyari sa kanya o baka iniwan ka na. Tama? Yung anak mo, na dati kontrolado mo, na wag mong boyfriend, mag-girlfriend, ngayon nagbo-boyfriend na, nag-girlfriend na, tapos kinakantahan ka pa. Papa, don't preach. Ano po? Di ba? Parang nawawalan ka na ng power. Ngayon, nawawalan ka na ng control. Ngayon, you start worrying doon sa mga bagay na dati mo nakokontrol. Tama? Ngayon, dati, dahil sa pagbo-boyfriend mo, napabayaan mo yung pag-aaral mo, nawala yung scholarship mo, nangangamba ka for your future. Tama? Ano po ang ibig sabihin dito? Lahat po tayo may capacity, sabi ko nga po, lahat tayo may capacity na mag-worry at lahat ng mga nararanasan natin dito sa mundo ay possible na magkaroon tayo ng pag-aalala. Okay? So, kaya nga po mga kapatid, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na do not worry dahil alam ng ating Panginoong Jesucristo na lahat po tayo ay makakaranas na mag-alala. Pero ito po ang isang magandang tanong mga kapatid. Bakit ba tayo nakakaramdam o bakit ba tayo talaga nakakaramdam na mag-alala o mangamba? No? We feel worry. Kasi worry, meron po kasi ang kapatid. Sino po ang kapatid ni worry? Ang pangalan po ng kapatid ni worry ay si fear. Ang pangalan ay takot. Ang kapatid po ni worry ay takot. No po, mga kapatid, sabi dito, nangangamba ka dahil hindi mo mabayaran ng bill ng kuryente dahil takot kang maputulan ng kuryente. Tama po ba mga kapatid? Nangangamba ka na magpa-check up dahil takot ka na malaman mo yung resulta ng check up. Baka mayroong makitang sakit, natatakot ka. Kaya, nangangamba kang magpa-check up. No? Nangangamba kang magpa-vaccine dahil takot ka na yung magiging side effect ng vaccine sa'yo. No po? Fear is the reason why we are worrying. Ang takot ang dahilan kung bakit po tayo nangangamba. Kaya napaka-importante to be bold. Kaya nga po mga kapatid, sabi po sa Deuteronomy 31 verse 6, so be strong and courageous, do not be afraid, do not worry before them, for the Lord your God will personally go ahead of you. O, napakaganda. Personally, go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. O, praise God. Mga kapatid, napakalinaw kung kakampi mo ang Diyos, kung naglilingkod ka sa Diyos at ginagawa mo yung mga gusto ng Diyos, anuman ang maranasan mo, anuman yung maranasan natin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, do not worry. Dahil personally, nauuna ang Diyos sa iyo. Ulitin ko po, do not worry dahil nauuna ang Diyos sa iyo. Kung maalala nyo po, sino po ba dito yung nakapasok na sa mga horror house? Di ba nagtutulokan tayo kung sino yung mauna? Dahil yun ang isasangkalan natin doon sa mga zombie na nakakatakot. So, po, ganyan po yung ating Panginoon. Siya po yung mauna sa atin dahil siya po yung magpoprotekta sa atin at siya po yung magli-lead sa atin. Amen? So, napakaganda po. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng 5 reasons why you should not worry. Bibigyan ko po kayo ng 5 magandang rason kung bakit hindi natin kailangang mag-alala. So, wag na natin patagalin, mga kapatid. Number 1, worrying is a sin.
Yan, isa sa pinakamagandang dahilan kung bakit di dapat tayo mag-worry dahil kasalanan ang mag-alala. Saan mo nabasa yan? Brother Richard, ang sabi po sa Bible, ang pag-worry, ginagawa lang daw po yan ng mga hintil. Sa panahon natin ngayon, yung mga taong walang Diyos. Kapag daw po nag-worry ka, tinutulad ka sa isang hintil. Ang isang hintil po ay hindi po nakakakilala sa isang tunay na Diyos o wala pong Diyos. Mga atheists po yan. Ngayon, kung isa ka sa mga Kristiyano na talagang naniniwala sa Diyos, if you are a Christian na talagang naniniwala sa ating Panginoong Diyos at nabubuhay ka, ngayon, kung nabubuhay ka sa worry, ibig sabihin, nagkakasala ka sa Diyos. If you are a Christian, totoong Christian ka, naniniwala kang may Diyos, pero tinatalo ka ng pag-aalala mo, tinatalo ka ng worry mo, ibig sabihin, you are sinning against God. Yes, why? Sabi po dito, kasi parang sinasabi mo, hindi kayang i-handle ng Diyos ang problema mo. Okay? Ang tawag doon, kawalan ng pananampalataya o kawalan ng paniniwala. Na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Sa Matthew 6:25, sabi po doon, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink. Huwag mong isipin kung ano yung kakainin mo o anong inumin mo, or about your body, what you will wear, kung ano yung isusuot mo. Is not life more than food, and the body more than clothes? Yan po yung sabi ng ating Panginoong Hesus. Parang inuutos po sa atin ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Hesukristo, na huwag ka mag-alala kasi hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. He is in control. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Tingnan niya, sabi niya po sa Matthew 6:26, look at the birds. Tingnan daw po natin yung mga maya sa langit. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Feeds them. Are you not much more valuable than they? Mas importante. Kung nakikita po natin yung mga ibon, yung mga maya, mas importante po tayo doon. Kung ang maya po pinapakain, inaaruga ng Diyos, how much more tayo po kaya? Ang problema lang po sometimes sa atin, hindi po dahil pa tayo ng ibon. Ang ibon, every morning, napakaaga po niya. Kaya po, early birds gets warm. Ang ibon po kasi nagtatrabaho po yan. Maaga po yan gumigising. Ang problema sa atin, kaya tayo nagwo-worry kasi hindi natin ginagawa yung pinagagawa ng ating Panginoong Diyos. Sometimes, hindi po tayo nagtatrabaho. Ngayon, mapansin ninyo yung ibon, maaga pa lang, lumilipad na siya, naghahanap na siya ng kanyang makakain. Kaya ang una niya nakakain ay yung worm. Okay? Bakit yung worm? Di ba ang worm maaga din? Hindi. Yung worm, ano na po siya? Umaga na po siya, umuwi. Kita niyo po, lasing, gumagapang. Kaya siya, yung unang natuka, nung ibon. Nagigets niyo po? Sometimes ganyan po tayo. Gusto po natin masayang buhay, nagpupuyat po tayo, without thinking sa mga nangyari, kapag nakasweldo, bili doon, bili dyan, hindi po tayo nag-iisip, Kaya ang nangyayari po tuloy, kapag naubos yung sinweldo natin, hindi po tayo nagtatrabaho, lalo na kapag hindi nagtatrabaho, nag-worry tayo doon sa mga pangangailangan po natin. Sa ating number 2 naman po mga kapatid, bakit ba kailangan po natin hindi mag-alala? At isa sa pinakamagandang rason po niyan, sa number 2, kasi worry eats you up physically. Okay? Worry eats you up physically. Sabi po sa Matthew 6:27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Alam niyo po, ang pag-worry, pinaiiksi po niya ng ating buhay. Pinaiiksi po niya ng ating buhay dito sa mundo. Ayon po sa pag-aaral, ang excessive worry o yung sobrang pag-worry, sobrang pag-alala, ang nagiging dahilan ng marami at iba't ibang uri ng sakit, mga kapatid. Kapag daw ang isang tao nagwo-worry, ang ating katawan ay naglalabas ng sympathetic nervous system to release stress hormones such as cortisol. Yan, naglalabas daw po. Kapag nagwo-worry po daw tayong ating katawan, naglalabas po siya ng cortisol. Which is normal naman po talaga. Kaso kapag excessive na yung pagwo-worry natin, kapag sumobra na ang cortisol, nagdudulot ito ng mga sakit. Katulad ng suppression of the immune system. Unti-unti parang hindi na nagiging maayos ang ating kalusugan. Yung ating resistensya humihina na po. Digestive disorders. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang uring sakit sa tiyan. Kaya pansinin niyo kadalasan yung mga
stress, yung mga sobrang nag-worry, ang ginagawa po nila, kain lang po sila ng kain. No po? So, muscle tension, no po? Unti-unti, humihina po yung kanilang mga muscle. No po? Short-term memory loss, no po? Na masyadong makakalimutin na kapag po sobra kung mag-worry. Premature coronary artery disease, no po? O nagkakaroon ng, dahil sa sobrang pagkain, no po? Yung mga ugat sa ating puso, nagkakaroon na po ng bara, no po? Heart attack, no po? Siyempre, magkakaroon ng heart attack. Cancer, no po? Imagine nyo, dahil lang po sa pag-aalala, nagkaroon ka na ng cancer, inatake ka na sa puso. Sabi dito, worry turns into stress. No? Ang worry, nagsisimula ka ng ma-stress, at yung stress, mapupunta sa depression, at yung depression, sometimes, it causes you to do suicide. Ayon po yon sa pag-aaral, mga kapatid. Imagine, dahil lang sa pag-worry mo, it can cost your life. No po? Pero ito po ang gusto kong maintindihan po natin. Ito po rin ang gustong maintindihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Si Satan, kung hindi niya kayang tinagin ang ating pananampalataya, gagawa siya ng paraan para pigilan ang paglilingkod po natin. Po? Ano ang pwedeng tirahin niya? Yung mental and physical health po natin. Po? Hindi kayang tinagin ang ating pananampalataya, ang titirahin niya yung ating mental at ang ating physical. Po? At yung isa sa pinakaginagamit ni Satan ay yung worry. Mga kapatid, as much as possible, do not worry kasi yung physical natin ay naaapektuhan kapag po tayo ay nag-aalala. Okay, sa ating pangatlo, ano po ba ang magandang dahilan kung bakit kailangan hindi tayo mag-worry? Kasi number 3, worrying is a waste of time. Okay, so sabi po sa Matthew 6:27, dito po tayo mag-iikot sa Matthew 6:27, can any one of you by worrying at a single hour to your life? No? Kapag ginugol natin ang ating oras sa pag-aalala, mga kapatid, we became unproductive. Totoo po yan. And wala tayong ma-achieve. No po? Kapag lagi tayong nagwo-worry, no po, at talagang tinutuon natin ang oras sa pag-aalala, wala na po tayong magagawa. No po? At alam niyo po ba, maraming tao ngayon, so-called Christians, mga kapatid, ang nakakilala sa Panginoon pero hindi naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because of worry. Yan. So mga kapatid, maraming mga tayong kapatid ng Kristiyano dahil sa pag-aalala, no po, hindi na po sila nakakapaglingkod sa Panginoon. Iniisip po nila, paano na yung pamilya ko? Paano ako makakapag-provide sa pamilya ko? So, mas uunahin ko muna ang pagtatrabaho ko, i-provide ko yung mga bagay sa pamilya ko. So, marami pong Kristiyano ang ganyan. And marami pong tao, marami pong even Christians, nasasayang ang oras, nasasayang ang buhay, nasasayang ang panahon. Inuukol po nila sa ibang bagay kaysa po sa ating Panginoon. Marami pong Kristiyano, ang isip po nila, ang paglilingkod sa Diyos, ang nagiging hadlang sa buhay nila. No po? Kaya they choose not to serve. Pero ito po mga kapatid, sabihin ko po sa inyo. Sabi, makamit mo man ang lahat ng medalya, maging successful ka man sa karir mo sa buhay, maabot mo man ang lahat ng gusto mong maabot sa buhay, pero kung hindi yan para sa Diyos, yan po ay worthless. Sabi nga po ni Brother Eddie Villanueva, basura ang lahat ng tagumpay mo sa mundo kung kinalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. And totoo naman po talaga mga kapatid, ano man po yung mga tagumpay, ano ba yung mga success na nakuha natin dito sa mundo, pagdating sa langit, kung hindi yan ginawa para sa Panginoon, baliwala po ang lahat ng yan. Pero kung yung mga bagay, kahit maliit man o malaki na ginawa mo sa Panginoon, bibigyan po yan ng credit ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng pagpapagal, sabi nga po sa Bible, lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Dako po tayo sa ating pang-apat mga kapatid. Bakit hindi natin kailangan mag-worry? Sabi po dito, or worry magnifies the problem. Po, ang worry, napapalaki po nito ang ating problema. At ito po, totoo po ito. Dahil sa pag-aalala natin, na magnify po talaga yung problema sa ating buhay. No? Sumakit lang ang ulo mo, ang nasa isip mo, cancer na agad. Ang pag-worry, pinalalaki nito ang problema po ng bawat isa po sa atin. Ngayon po mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng example. Kung bakit ang isang worry ay napapalaki niya ang problema po sa atin. Meron pa akong hawak dito na 25 cents. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, maliit po ba ito o malaki? Maliit po ba ito o malaki? So maliit, kung makikita niyo po, napakaliit lang po nito. It is, example ko po ito, kunwari ito po ay worry. Dahil maliit lang po siya, pero kapag minagnify po natin, ilalapit ko po sa lens, unti-unti, napapansin nyo, hindi nyo na ako nakikita kasi yung maliit na yan, nagpo-focus tayo dyan, yan yung worry. Parang ganyan yung worry. The more na iniisip natin, the more na lumalapit
lumalapit sa atin at mas lalo nating iniisip, mapapansin nyo, yan mga kapatid, hindi nyo na ako makita. Hanggang yung worry na palaki na ang ating problema, naging madilim na ang ating buhay. Ganyan po kalupit ang worry. Kapag po inisip po natin, napapalaki po niyan ang ating problema. Maliit na problema, napapalaki po niya. Kaya mga kapatid, ipinapayo po talaga ng ating Panginoong Hesus na huwag po tayong mag-worry kasi mayroon po talagang negatibong epekto ito sa bawat isa po sa atin. Okay? So yan mga kapatid, dako na po tayo sa ating number 5. Bakit ba kailangan hindi po tayo mag-worry? Number 5, because worrying is useless. Bali wala lang po yung pag-aalala. So po, imagine this mga kapatid ha. Imagine this. Kung hawak mo ang isang bagay o kontrolado mo ang isang bagay, so syempre hindi ka mag-aalala. Tama po ba? Kaya kung hindi mo kontrolado ang isang bagay, dapat hindi ka na rin mag-alala kasi hindi mo naman kayang kontrolin. Tama? Hayaan na lang natin ang ating Panginoon ang kumontrol ng lahat ng bagay na hindi natin kayang kontrolin. And imagine this mga kapatid, 85% na lahat ng iniisip natin na worry ay hindi naman talaga nangyayari. 85% ang hindi nangyayari. At yung 15% lamang ang nangyayari. At yung 15% na yun, mga kapatid, ay tinotorture lamang daw po natin ang ating isip, ang ating sarili, ini-exage lamang daw po natin yung pag-worry doon lamang sa 15% na nangyayari sa pag-worry po natin. So, ulitin ko pa mga kapatid, 85% lamang po, 85% ang hindi nangyayari yung mga wino-worry po natin. Ngayon, isa pa pong magandang tanong mga kapatid. Sabi po dito, what should we do when worried? Ano naman ang dapat natin gawin kapag po tayo ay nag-aalala? Number 1, go to Jesus. Sabi po sa Matthew 11:28, alam na po natin ito. Come to me. Sino daw po ang lalapit sa ating Panginoon? All you who are weary, yung mga napapagod, nabibigat ang luba and burden, and I will give you rest. Bibigyan po kayo ng kapahingahan ng ating Panginoon. Sabi po dito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light. So yun po yung sabi ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nag-aalala, ang kaunanahan natin dapat gawin, punta agad kay Jesus Christ. Yun po yung kabilin-bilinan ng ating Panginoong Hesus. No, lahat po tayo makakaranas mag-alala, lahat po tayo mag-worry. Pero ang unang-unang sinabi ng ating Panginoong Hesus, kapag nakaranas ka niya, lapit ka kaagad sa Kanya. Lapit ka kaagad sa Kanya. Kasi kapag hindi ka lumapit sa Kanya, mangyayari yung mga hindi maganda sa ating buhay. Kasi siya lamang yung magbibigay sa atin ng kapayapaan at ng kapahingahan sa mga worry na ating nararanasan. So sa ating number 2, what should we do when we are worried? Ano pong kailangan gawin kapag tayo nag-worried? Number 2, cast into Jesus. Okay. Ibigay po natin, isuko po natin sa ating Panginoon yung lahat ng worries po natin. Sa 1 Peter 5:7, sabi po doon, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Okay, ulitin ko po mga kapatid, sabi po doon, cast all your anxiety. Konti lang po ba? Ang sabi po ng ating Panginoon, lahat ng iyong alalahanin, ibigay mo sa Kanya. Dahil siya ay nagke-care sa bawat isa sa atin. Nag-aalala po siya sa bawat isa po sa atin. Kung nakakaranas po kayo ng mga worry, ibigay niyo po yung wino-worry niyo sa ating Panginoong Hesus at siya po yung sosolve sa mga problemang ating kinaharap. Okay, so sa ating number 3, kapag tayo nagwo-worry, anong dapat natin gawin? Ito, napakaganda. Turn your worry into prayers. Okay. Turn your worry into prayer. Sabi po sa Philippians 4:6, sabi po doon, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Okay. Siguro ito na nga po yung dapat natin gawin every time that we feel worry, nag-aalala tayo sa ating buhay. Yung lalapit tayo sa Panginoon at mananalangin po tayo sa Kanya na ibigay po natin, isuko po natin, Panginoon, ito po yung alalahanin ko sa buhay. Ibinibigay ko po ito sa iyo. Lord, ikaw po yung sumold ng mga problema ito dahil hindi ko na po kaya ito. Hindi na kaya ng isip ko, hindi na kaya ng katawan ko. Panginoon, ibinibigay ko po sa inyo. By prayer, mga kapatid, paglapit natin sa Panginoon sa pananalangin, isa sa pinakamagandang susi para masolusyonan yung mga wino-worry natin sa ating buhay. Okay, mga kapatid, sa ating conclusion,
meron po akong isang istorya na ibabahagi po sa inyo. Kung meron pong isang pastor na sumakay po sa eroplano, pupunta po sila sa isang lugar. And sumot naman po yung kanilang paglalakbay, po, pagsakay nila sa eroplano, nang nasa kalagitnaan na po ng paglipad ng eroplano, bigla po nagkaroon ng disturbances po, na parang bigla na lang pong parang nagkaroon ng lubak-lubak po, na sobrang namamatay na po yung ilaw, po, tapos sinabihan po sila na magsuot na ng seatbelt, po. At sabi na kumalma lang daw kayo, po. Kaya itong pastor na to, syempre pastor siya, ang ginawa niya, nag-lead siya ng prayer sa bawat isa. So dahil yung iba nakikita niya natataranta na, yung iba nakikita niya na mananalangin, yung iba natatakot, umiiyak, sumisigaw na, dahil sobra talaga na parang babaksak na yung eroplano. So habang nagpe-pray siya, nakaramdam ng pastor na to ng pangamba. Nakaramdam itong pastor na ito ng takot. Habang tinitingnan niya yung mga taong nasa paligid niya. Tapos, nang mapansin niya, napalingat po siya doon sa kabilang upuan. Nakita niyo po yung isang batang babae na nginitian po siya. Tapos, pagkangiti sa kanya, sabi sa kanya, ganito. Okay. Nakita niya yung mukha ng bata na walang pag-aalala, andun yung kapayapaan, yung peace na peace yung bata na parang walang nangyayaring masama doon sa eroplano. So, then continue pa rin siya sa prayer, pray pa rin siya sa ating Panginoon. Tapos hanggang sa habang tumatagal, lalong tumitindi at para talagang babaksak na ang dahil nasa gitna po pala sila ng matinding bagyo. Tinatamaan na po sila ng matinding bagyo, kaya halos babaksak na po yung eroplano. Pero habang nagpe-pray siya, napapalingat po siya doon sa bata. Kasi yung bata, hiningitian lang siya. Tapos lagi yung sinasabi ng bata, na parang sinasabi, it's going to be okay. It's going to be okay. Sinasabi po ng bata. Ngayon, hindi na po nakatiis itong pastor. Nilapitan niyo po itong bata. Sabi niya, bakit ba sobrang kalmado mo? Hindi ka ba nangangamba? Hindi ka ba nagwo-worry na baka bumaksak tong eroplano? Alam niyo po ang sabi ng bata, I'm not worried. I'm not worried dahil ang piloto ng eroplanong ito ay tatay ko. At sigurado ako, ibababa niya ito na ligtas ang bawat isa sa atin. Ang driver ng eroplanong ito ay tatay ko. Alam ko na ililigtas niya tayo sa bagyong ito. Ano po ang moral lesson ng story niya, mga kapatid? Lahat po tayo nakakaranas ng disturbances. Lahat po tayo nakasakay sa eroplano na minsan dumadaan po tayo sa bagyo na parang babaksak na tayo at andun yung worry, nandun yung mga pagsubok sa buhay. Pero, naalala niyo po ba nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? At isa sa mga binanggit natin, Panginoon, ikaw na po ang maging driver ng buhay ko. Kung naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang ating Panginoon ang driver ng ating buhay, sigurado po tayo na itatawid niya po tayo at ililigtas niya po tayo doon sa mga bagay na pinag-aalalahanan po natin. Ulitin ko pa, mga kapatid, ang driver ng ating buhay ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo papabayaan. Ano man po yung worry na nararanasan po natin, alam po natin na ma-overcome natin yon dahil ang driver po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa mabuting kamay po tayo. No? Itong lately mga kapatid po, ang dami ko po talaga iniisip, nagwo-worry po ako, then nagpe-pray lang po ako every time na nasa tindahan ako. Nagpe-pray po talaga ako na ang dami ko pong sinasabi sa Panginoon. Sa Kanya ko lang po talaga sinasabi. And sabi ko, Panginoon, kausapin mo naman ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Then talagang ang dami ko pong iniisip, nagwo-worry po talaga ako. And then, dahil madalas po ako, nakikinig po ako ng mga preaching habang nagluluto, habang nasa tindahan, nakikinig po ako ng preaching. Meron pong isang worship song na kinanta. Pagkatapos ko pong itanong, Panginoon, kausapin mo ko, ano ba ang dapat kong gawin? And then, dito ko narinig yung isang worship song po. Sabi po dito sa worship song nito, sabi po, kantahin ko po ho. Sabi po dito, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart,
Napakaganda mga kapatid. Nung narinig ko to, naramdaman ko po yung pakikipag-usap ng Panginoon. Sabi po dito, God is too wise to be mistaken. Panginoon, talaga bang tinawag mo ako? Panginoon, itong mga nararanasan ko nagbibigay ng alalahanin sa aking buhay. Pinahintulot mo ba ito? Tapos sinabi niya, God is too wise to be mistaken. Pinili kita, tinawag kita, hindi ako nagkakamali sa iyo. At ano man yung mga nararanasan mo ngayon, hindi yan pagkakamali. Yan ay pagtatama. So parang ganun po yung sinasabi niya po sa akin. Tapos sabi po dito, God is too good to be unkind. So sometimes kasi tayo, Lord, bakit mo ako pinahihirapan? Bakit sa dinami-dami ng tao, ako yung nakakaranas ng ganito? Bakit hindi na lang siya na masama? Bakit hindi na lang yung ibang tao na gumagawa ng masama? Ako, mabuti ako. No po? Sometimes ganyan po yung mindset natin. Pero sabi dito, God is too good to be unkind. No po? Sabi nga po, hindi, ang Panginoon po natin tapos na po siya sa pagpaparusa. No po, darating ang panahon na yung mga tumanggap po sa ating Panginoong Hesus, hindi na po talaga na tayo pinahihirapan, hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Ang pinararanas lang po sa atin ng Panginoon ay yung pagtatama. No po, nakakaranas po tayo niyan dahil siguro gusto niya tayong itama o dalhin tayo dun sa daan na gusto niyang daanan po natin. No po, itinatama niya lang po tayo. Sabi po dito, so when you don't understand, when you don't see His plan, kapag hindi pa daw natin nakikita yung plano ng Diyos, when you can't trace His hand, kapag hindi natin nakikita yung kamay ng Diyos na kumikilos sa ating buhay, ito yung pinaka-the best. Trust His heart. Kung hindi natin pagkatiwalaan, kung hindi natin nakikita yung kilos, ang plano ng Diyos sa ating buhay, isa sa assurance na pwede natin gawin, pagkatiwalaan natin ang puso ng ating Panginoon. Alam po natin kung gaano po tayong kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaalala ko nga po, nung tinatanong ko po siya ganito, sabi po niya sa akin, kung mo isipin yung bukas, no po, kung ibinigay niya nga po ang kanyang buktong na anak, binigay niya, inalay niya po sa atin, ano pa kaya yung mga bagay dito sa mundo na hindi niya kayang ibigay sa atin? And kung mapapansin niyo po yung context sa Matthew 6:25, 26, 27, hanggang 34, ang totoong, alam niyo po, ang totoong naging solusyon ng worry sa Matthew 6:33. Para maibsan yung totoong worry natin sa ating buhay sa Matthew 6:33, sabi po doon, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. Yung worry, kaya tayo nag-worry kasi may kulang sa atin. Tama? Yung worry, kaya tayo nag-worry kasi meron tayong gustong hinahangad na wala sa atin. Pero sabi ng Panginoon, kung uunahin mo ako, kung uunahin mo yung katwiran ko, hindi mo kailangan problemahin ang lahat ng yan. Dahil ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Ang tanging gawin mo lang ay gawin mo yung sinasabi ko sa iyo. Unahin mo ako sa lahat ng bagay at uunahin kita na bigyan ng lahat ng iyong pangangailangan. So mga kapatid, napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Nawa ay maintindihan natin na yung pag-aalala ay hindi po maganda ang maidudulot po sa atin. Pero alam po natin, kahit sino tayo, anuman po yung estado natin sa buhay, makakaranas po tayo ng pag-aalala. Kaya ang pinakamagandang encouragement sa atin ng ating Panginoon is yung unahin po natin siya, yung seek ye first His kingdom, maglingkod po tayo sa Kanya, hanggat kaya natin, hanggat may lakas po tayo, maglingkod po tayo sa Kanya. Dahil darating din po ang panahon na lahat po yung hinahangad natin dito sa mundo ay baliwala kung hindi po dahil sa Panginoon. Darating ang panahon, makakapiling po natin ang ating Panginoon, wala na pong paghihirap, wala na pong sakit. Yung mga wino-worry natin, baliwala lang yan. Sabi nga po, di ba, kung maalala niyo po, nung sinabi po ng isang pastor, pagdating natin sa langit, mamimiss mo ang problema. Mamimiss mo ang worry dahil hindi mo na yan mararanasan. A blessed Sunday mga kapatid, samahan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Aking amang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa gabay patnubay ng banal na Santo Espiritu. Panginoong Diyos, narito po kami sa iyong harapan. Lumalapit po kami. Lord, unang-una na po kami inilapit ang aming puso. Alam mo po yung mga kabalisahan, mga worry na nakikita mo po sa amin. Lord, isinusuko na po namin ito sa inyo. Ibinibigay na po namin ito sa inyo. Naniniwala na nanampalataya kami, Panginoon, na we cannot handle this worry, this problem, lahat ng mga pagsubok,
lahat ng mga nararanasan namin sa buhay, Lord, hindi namin ito kayang buhatin, Panginoon. Kaya Lord, ibinibigay namin ito sa inyo, isinusuko namin ito sa inyo. Lord, hayaan mo po, Panginoon, i-cleanse mo po ang lahat ng worry na ito na yung banal at makapangyarihan dugo. At hayaan mo po, Panginoon, na mapalitan ng pananampalataya, mapalitan ng faith, Panginoon, ang aming pag-worry, O God. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na maranasan namin na isang Diyos na buhay na kumikilos sa aming buhay, O God. Kung nakikita mo po, Panginoon, na meron kaming pagkukulang sa pananampalataya, Lord, dagdagan mo po yung aming pananampalataya, Lord God, in the name of Jesus. At ano man po yung pinagdadaanan namin, nakararanasan namin sa mga oras na ito, Panginoon, kung kami man po ay nawawalan, nagkukulang sa finances, Panginoon, Lord, you will provide, O God, in the name of Jesus. Naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon, ikaw ang aming dakilang pastol, hindi kami magkukulang kailanman, Panginoon. Basta naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw ay buhay, nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw ay kikilos sa aming buhay. Kung ang bawat isa nakakaranas ng sakit, karamdaman, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, ikaw yung aming dakilang manggagamot, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, i-reach mo, Panginoon, yung bawat anak mo, Panginoon, na may sakit, karamdaman, O God, in the name of Jesus. Alam mo po sakit yan, Panginoon, Lord, in the name of Jesus. Lord, alam po namin, Panginoon, nandun po yung mapagpala mo kamay, kikilos, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, upang pakilingin po kami, in the name of Jesus. Kung ito man po, Panginoon, ang pag-aalala namin about aming relasyon sa aming mga pamilya, Panginoon, sa anak, sa kapatid, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, sa aming asawa, kung ano man po yung mga problema, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kaibigan, Panginoon, Lord, in the name of Jesus. Lord, ikaw po yung magsaayos nito, O God, in the name of Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na pagkaisahin mo po kami sa iisang pananampalataya, iisang pag-ibig, Panginoon, buklurin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa iisang paniniwala, Panginoon. Ikaw, Panginoon Jesus, ang Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, na tunay, Panginoon, na magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan sa aming mga buhay, Lord God. Lord, in the name of Jesus, yakapin mo po ang bawat isa, Lord God, at hayaan mo pong maranasan namin ang dakilang comfort mo sa nararanasan namin pag-aalala, O God, in the name of Jesus. At kung hindi man po namin, Panginoon, makita ang plano, hindi man po namin makita, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong mapagpalang kamay, Lord God, Lord, ilagay mo po sa aming puso na magtiwala sa inyong puso, Panginoon. Pagkat naniniwala kami, Panginoon, mahal mo po kami, O God. Lord, sa mga oras ito, sa pamamagitan ng panalangin ito, naniniwala, nananampalataya kami, Panginoon, inaabot mo po ang bawat isa, O God. Sa bawat anak mo na nakikinig ng online prayer worship na ito, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, kinatagpo mo na lahat ng aming pangangailangan, O God. Hindi ko man po kilala at nakikita ang bawat isa, Panginoon, Lord. Ikaw po yung nakakita, ikaw yung nakakadinig, ikaw po rin na nakakaalam ng mga dalahin namin, pangangailangan namin sa buhay, O God. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, dinedeklara namin, Panginoon, na ikaw, Panginoong Jesus, ang Panginoon ng Panginoon, na hari ng mga hari sa lahat ng worry na aming nararanasan, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, magpakilala ka, Panginoon. Magpakilala ka po sa bawat isa sa amin, O God. At hayaan mo po, Panginoon, na lahat ng nararanasan namin ito, Panginoon, ay maging isang great testimony, Panginoon, kung gaano ka kadakila sa aming buhay, O God. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na ipinahintulot mo po ang bawat isa na makapinaig sa iyo, O God. Lord, in the name of Jesus, hayaan mo po, Panginoon, punuin mo po ang aming mga puso, ang aming isip, ng iyong dakilang pagpapala, ng iyong dakilang pag-iibig sa bawat isa po sa amin, O God. Lord, tanggalin mo po yung worry sa aming mga puso, palitan mo po ito, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpak po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. What a powerful message we have heard this morning, at naniniwala po ako na ito po ay nagpalakas at nagpatapang palalo sa atin, especially that we are reminded, no, na kasama po natin ang Diyos, and that we should not be afraid, we should not worry, let us be bold, sapagkat ang Diyos po ay atin pong kasama. Kaya naman sa pagsil po natin ng victory sa umaga pong ito, we will declare that God is with us, our refuge, our strength, and that we are standing on a higher ground. Amen. Amen. Ito po. Patuloy po tayong pumalakpak. Woo! Let us seal this with victory, declaring, I will sing about everything you are always. I will tell
everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am always with you. Woo! Let us begin to clap our hands. Let us sing. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. Cause I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. Cause I stand on higher ground. Woo! I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am once again with you. My refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am always with you. Woo. Oh, we are with you, and that we are standing on higher ground. We will not fear. Cause I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with. I stand on higher ground. I was lost, but now once again, I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am always with you. My refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am all for the last time with you. My refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am always with you, always with you, always with you, with you. Woo! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Tunay po na tayo pinagpala na. Amen. So narinig po natin katuruan kanina, truly God has already given us the courage that we need and be worry-free. So hindi lamang po tayo pinagpala, kundi we are called to be blessed. Atin nga pong sabihin, I am called to be blessed. Amen. And this time, darako po tayo sa gawain ng pagbibigay. So in giving, talagang kailangan po natin ng courage na hakbangan natin ang ating pagbibigay at pag-iika po sa Kanya.
So, gaano ba kalaki yung 10%? So, in my personal testimony, before po na tunay nating maunawaan yung pagtitithes, mas inuuna po natin ang ating mga pangangailangan, gastusin, bayarin, and that's it. Then, still, wala pa rin po yung kapayapaan ng ating isipan. Parang butas na buslo ang atin pong mga bulsa. And trabaho tayo ng trabaho, but still, not enough. While nung humakbang po tayo sa atin pong pananampalataya sa salita ng Diyos sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Andun po yung guidance ni Lord, yung wisdom kung paano po natin mahahandle, mamamanage yung blessings sa atin. Amen? Na kahit ang daming bayarin, still andun yung peace. Patuloy na pinangahawakan yung pangako ng Diyos. No? Tinuruan po tayo ng Lord na lagi siyang unahin at Kanya pong idaragdag ang lahat ng ating pangangailangan. Tunay po na tapat at nananatiling tapat ang Diyos sa ating pong buhay. Kahit sa sitwasyon po natin ngayon, this pandemic ay nagdulot po ito sa atin ng takot, pangamba, kabalisahan, sa ating kakainin, iinumin, sa ating kalusugan, sa madami pang bagay. But andun ang Lord ay tapat sa atin pong mga buhay. No? Kung atin lamang po siyang uunahin, mararanasan po natin yung kapayapaan na nagmumula po sa Kanya. At Kanya pong tunay na ipoprovide ang ating pong mga pangangailangan. Ano man pong ating nararanasan sitwasyon sa mga oras na ito, siya po ang kayang mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Pagkat ang sabi sa Philippians 4:19, and my God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Siya po ay napakayamang Diyos. His provision is guaranteed. So anumang meron po tayo sa umagang ito, maliit man yan o malaki, tandaan po natin na hindi nagtatangi ang Diyos. Nakatuon po siya sa bawat puso ng bawat isa. So, atin pong hakbangan yung atin pong pananampalataya. Have that courage, atin pong tayuan, yung atin pong pagbabalik at paghahandog po sa atin pong Panginoon. So, let us pray. Yes, Lord, hallelujah. Father God in heaven, in Jesus' name and by the power of your Holy Spirit, patuloy po kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat po sa karunungan, salamat sa wisdom, salamat sa kaalaman, Panginoon, upang ma-handle, ma-manage ang mga blessings na ito. And Lord, nakikita mo po ang buhay ng bawat isa, ang lahat po ng aming pangangailangan. Patuloy po namin inilalagak po ito sa inyo at naniniwala at nananampalataya po kami na ikaw ay Diyos na tapat na nangako sa amin at kailanman hindi po kami bibiguin. Salamat po ng marami, hayaan mo na sinyaduhan mo ng makapangyarihang banal dugo ang mga handog at ikapu na to. At kung sino man, Panginoon, ang tunay na nahihirapan pa na humakbang sa pagbibigay at pagkakaloob sa iyo, Lord, ikaw po ang siyang patuloy na mangusap pa, banal na Santong Espiritu, sa bawat puso ng inyong pong mga anak. Tunay nga po na pagpalain niyo po kami at maranasan po namin, Lord God, ang iyong pag-iingat, proteksyon sa lahat po ng aspeto ng aming buhay ay mararanasan po namin ang pagpapala. Sa iyo po ang papuri, pasalamat pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Oh, you are worthy! Hallelujah! Let us end this victorious program by giving back all the glory and honor and praises to our King. Let us sing this to the Lord. Oh, glory to your name.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng aming Panginoong Sus, maging sa gabay po ng Diyos, Santong Espiritu, patuloy po kami nagpapasalamat sa dakilang mensahe na pinagkaloob mo sa umagang ito, na tinuturuan mo kami maging matatag sa bawat hamon at pakikibaka sa buhay. Salamat po sa mensahe, salamat po sa katuruan na pinagkakaloob mo sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, sa anak mong ginamit sa buhay ni Brother Richard Jonas. Ibalik mo ang kalakasang nawala sa kanya. At ikaw po, Panginoon, na magiging provider niya sa lahat ng pagkakataon. At samahan mo siya, Panginoong Sus, sa bawat pagtayo, sa bawat pagpapahayag ng iyong salita, ay nandoon ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal at makapangyarihang Espiritu na magbibigay kalakasan sa kanya sa lahat ng pagkakataon upang maipahayag ng salita maging sa kanyang pamilya, Panginoon, at maging sa kanyang buong sambahayan. Ipagkaloob mo ang dakilang pagpapala mo sa kanila sa lahat ng pagkakataon at maranasan ang dakilang pagkilos mo at pangungunat kabutihan mo, Panginoon. Sila iingatan mo sa lahat ng pagkakataon at ihahayag mo ang kabutihan mo sa kanilang buhay. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng inyong anak na tinawag sa JIL Rosario, Panginoon, bilang punong pastor. Dalangin ko po, Panginoon, na palakasin mo ang kanyang buong pangangatawan, samahan mo siya sa lahat ng pagkakataon at patatagin mo higit, Lord, ang kanyang pananampalataya upang sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ay yung kapangyarihan pinagkaloob mo sa kanya ay aming mararanasan sa lahat ng pagkakataon at mararanasan po namin ang katatagan na nagmumula sa iyo. Dalahin ko rin po sa buhay ng anak mong ito, Panginoon, let your triple portion of your anointing ay maranasan siya sa lahat ng pagkakataon upang ang paghaharit pangunguna mo ang siyang mahayag sa kanyang buhay, maging sa lahat ng nakinig, sa lahat ng nanonood, Panginoon, na online healing service na to, Panginoon, na pagalingin mo po ang kanilang mga buhay at turuan mo maging matatag sa lahat ng hamon at pakikibaka ng buhay, na ikaw ang maghahayag at ikaw ang Diyos sa dakit makapangyarihan na magsusupply ng lahat ng kagalingan sa bawat buhay ng bawat nakikinig at nanonood ng online service na to, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, sa pagsama mo, sa pagpapahayag mo, ay magiging matatag kami sa lahat ng laban. Sinasabi mo rin po sa salita, Panginoon, hindi mo ka binigyan ng espiritu ng karawagan, bagus espiritu ng katapangan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kapahayagan. Maraming salamat sa salita na inihahayag mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po. Inaangkin po namin ang lahat ng pribilehiyo sa mensaheng ito. Maraming po salamat. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, kaluhalhatian at kadakilaan sa pag-ibig ng Diyos Ama, sa pagpapala ng Diyos Anak, at sa walang hanggang pakikipisan ng Diyos Santong Espiritu sa aming mga buhay. Maraming po salamat. Sa iyo po ang kapurihan, kaluhalhatian at kadakilaan in Jesus' mighty name. Amen and amen.